Isang pulis pinatay ang buong pamilya sa sariling tahanan. Ano ang nagtulak sa isang padre de pamilya na alagad pa ng batas para patayin ang kanyang pamilya? Ito ang kaso ng Kabading Family Massacre. Isipin mo, sa Zapote Street, Makati, isa sa pinakatahimik na lugar noon sa Maynila. Isang pulis na si Pablo Cabading, 45 anyos na matagal nang kilala bilang mabait at responsable, ay biglang nagbago. Tinawag niya ang buong pamilya sa ikalawang palapag ng kwarto ng bahay isang gabi. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ng kapitbahay ang paulit-ulit na putok ng baril. Pagbukas ng pinto, isang karumal-dumal na tanawin. Tatlong patay at isang naghihingalo at kritikal. Ano nga ba ang sumira sa katahimikan ng Zapote Street? Si Pablo Cabading ay isang detective sa Manila Police Department. Matapang, disiplinado at matagal nang kilala bilang mabuting tao. Pero sa loob ng tahanan, may matinding kontrol siya sa pamilya. Ang tanging anak na si Lydia ay ikinasal kay Leonardo Quitangon noong December 1960. Si Pablo ay labis na tutol sa kasal dahil sa possessive nature niya. Ayaw niyang mawala at mapunta ang anak sa ibang lalaki. Subalit pumayag siya sa isang kondisyon. Sa bahay niya sa Zapote Street titira ang bagong mag-asawa. Noong nagsimulang manirahan ang bagong mag-asawa sa bahay ng mga kabading, ito ay hindi nagsilbing tahanan kundi isang kulungan. Ang amang si Pablo ay palaging nakabantay at nakasunod ng tingin sa mag-asawa. Maging ang lock ng pinto sa kwarto ni Lydia at Leonardo ay inalis nito. Sa sobrang desperado, isang gabi, nagawang umalis ni Lydia at Leonardo at nagtungo sa bahay ng pamilya ni Leonardo at natakasan ang bangungot na dala ng pagtira sa Zapote. Ngunit sadyang mapusok si Pablo. Tinawagan nito ang anak na si Lydia at pinabalik at sinabing magpaalam ng maayos sa inang si Asunsyon at walang pag-aatubili bumalik ang mag-asawa. Noong gabi ng January 18, 1961, tinawag ni Pablo ang lahat sa kwarto. Bigla niyang kinuha ang service pistol niya at binaril muna si Leonardo ng maraming beses. Pagkatapos, binaril nito si Lydia sa harap ng asawang si Asunsyon at ang sumunod naman, si Asunsyon mismo, ang asawa ni Pablo, ay nagtamo ng 8 bala sa katawan. Pagkatapos ng walang habas na pagpatay sa kanyang sariling pamilya, tinutok ni Pablo ang baril sa sentido at binaril ang sarili. Pagdating ng mga pulis, 3 ang patay, si Leonardo, si Lydia at ang amang si Pablo. Si Asunsyon ay nasa malubhang kondisyon pero buhay pa. Ang asawa at inang si Asunsyon ang tanging sole survivor at nagbigay ng testimonya sa korte. Bigla na lang siyang nagbago. Napuno siya ng galit simula noong ikasal si Lydia. Ang hatol, walang formal trial dahil patay na si Pablo Cabading na pangunahing salarin sa massacre. Hanggang ngayon, itinuturing ang kasong ito bilang isa sa pinakamalalang trahedya sa family massacres sa Pilipinas at ginagamit bilang babala sa possessive parenting at untreated mental health issues. Ang kasong ito ay nabalita, naging matunog sa buong bansa at naging simbolo ng toxic family dynamics noong 1960s sa Pilipinas. At isinulat ng tanyag na manunulat na si Nick Joaquin sa isang sanaysay, The House on Zapote Street, na inilathala sa Philippine Free Press at isa sa pinaka-iconic na true crime pieces sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kaso ng mga kabading ay isang paalala na kung minsan ang pinakamatulis na kutsilyo ay hindi hawak ng kaaway, kundi ng taong malapit sa iyong puso. Ang kasakiman ay walang pinipiling relasyon, maging anuman ito. Kustisya na nga bang maituturing kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng isang buong pamilya?